Ano po ang ginagawa ninyo? Fuckhen, buti naman at nakauwi ka na. Ang nangyari ay kakilakilabot. Dalhin na natin si Huan Bao sa ospital. Mataas na ang lagnat niya, pag-ibig ko. Ibigay mo sa akin. Kung may mangyaring masama sa anak ko, hindi kita mapapatawad. How fuckhen? Wala akong kinalaman dito. Dadalhin ko sana si Huan Bao sa ospital. Sabi ni Ningning ayos lang daw. Kasalanan lahat ni Ningning yan. Maniniwala kaya sa akin si How fuckhen? Kahit papaano, matagal na rin kaming magkakilala ng lalaking yun. Nin, tumahimik ka. Kung may mangyaring masama kay Huan Bao, kahit multo na ako'y hindi kita mapapatawad. Ganon ka magsalita sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko, ikaw ang Aling Jiao. At ganon pa rin ang ugali mo. Kaya kung gawing mahirap ang buhay mo sa Jiangqing, paano kung hindi mo kakayanin? Kaya ko ang sarili ko. Makakayanan kong mabuhay kahit saan ako magpunta. Sinabi ko na yan kay How fuckhen. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Paniguradong paparusahan ka ni How fuckhen. Nini. Hintayin mo ako. Talagang malupit ka. Bakit kaya napansin ka ni How fuckhen? Huminto ka. Bago ka parusahan ni fuckhen. Huwag kang aalis. Nin, dito ka na lang sa bahay ko. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Dito ka lang sa bahay ko. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Tama ako. Sinabi ko na sa iyo, hahanapin ka ni How fuckhen. Hindi ka pa rin naniniwala. Mananatili ako rito ngayon. Tingnan natin kung paano ka parurusahan ni How fuckhen. Paano kung hindi ako paniwalaan ni How fuckhen mamaya? Kailan kaya gagaling ang lagnat ng anak ko? Pakiusap, maghintay lang kayo sandali. Ginoo How, bawal po kayong pumasok. Bakit hindi ninyo ako pinapasok? Sabi ko nga, kung hindi ako makita ni Huan Bao, iiyak ito. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kailangan natin ng oras. Kalma lang. Kalma lang. Ang anak kong babae ay maliit pa. Bakit siya nagkaganito? Sabi ko nga, hindi ako mapakali, papasok na ako. Ginoo How, siguraduhin mo, kapag nakita mo ang nurse na nag-iiniksyon, huwag mong sasaktan ng nurse. Papasukin kita. Sabihan mo ang nurse, mag-ingat sa pag-iiniksyon. Kung hindi, hindi ko kayo patatawarin. Nurse. Sobrang mainit ang ulo ni CEO Wow. Tawagan mo si Lolo Wow. Lolo, bakit ka nandito? Nagagalit ka rito. Pupunta ako para tingnan. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang CEO ng How Group. Kaya mo bang maging responsable? Gumawa ka na naman ng gulo sa ospital. Malaki ang maapektuhan nito sa kumpanya. Gusto mo bang mapahiya ang angkan ninyo? Gusto mo pa bang mahawakan ang mga shares ng kumpanya? Doktor, paumanhin po. Lolo, si Huan Bao ay may mataas na lagnat. 40 degree. 40 degree. Doktor, tulungan ninyo si Huan Bao agad. Kung hindi. Kung hindi. Dito lang ako, hindi na ako aalis pa. Lolo. Kakailanganin lang ng kaunting panahon para bumaba ang lagnat ni Huan Bao. Kaunting panahon, gaano katagal? Kailangan ninyong iligtas siya. Agad-agad, ngayon din, kaagad. Dapat bumaba na ang lagnat ni Huan Bao. Mapanganib ang sobrang taas ng lagnat. Wala ka na bang pakialam sa pamilya How? At sa presyo ng stock, wala na akong pakialam. Ang pakialam ko lang ay kay Huan Bao. Ang bata pa niya, ay umabot na ng higit 40 degree ang lagnat, kawawa naman. Mas mainit pa ang ulo ng matandang iyon kaysa kay CEO How. Hindi ko na sana siya tinawag. Nahanap ko na ang nanay ni Huan Bao. Nakilala mo na siya, si Nin iyon, talaga. Nung nakita ko siya, parang pamilyar siya sa akin. Kaya naman pala, siya pala ang manugang ko. Ang galing.
Ang swerte mo naman. Ang ospital na ito, Tay, huwag ka nang magsalita pa. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nasaan si Ninnin? Hindi ba siya sumama sa'yo? May gagawin ako. Sabi ko sa kanya, maghintay muna siya sa bahay. Umuwi ka na nga. Wala ka namang silbi rito. Ako na ang bahala rito. Sige, ang lagnat ni Huanbao ay hamupa. Tawag mo ako. Sige, umuwi ka na. Sa ganda at tangkad na iyan. Magtatangka ka bang makipagkompetensya kay Chokzu para sa CEO? Napakawalang hiya, tama. Anong silbi ng pag-aalaga sa anak? Katulong ka pa rin. Ang ating may bahay lamang. Siya lamang ang karapat-dapat maging asawa ni CEO Hao. Sino ang nagpahintulot sa iyong umupo sa sofa ko? Hao Fokhen, alam kong galit ka. Pero, kasalanan nito ni Ninnin. Kung gusto mong magalit, sa kanya ka nalang magalit. CEO Hao, ako. CEO Hao, ako. Ano bang nangyari? Naramdaman mo bang may kasalanan ka? Natatakot ka na ba? Hindi ko kasalanan kung bakit nagkasakit si Huanbao. Magdadahilan ka pa, dahil sa hindi magandang pag-aalaga mo kay Huanbao. Kaya siya nagkasakit. Sinabi ko bang dito kay Humangal? Lumabas ka, Hao Fokhen, ikaw. Bakit mo ako ginaganon? Kay Ninnin mo dapat ibaling ang galit mo. Si Ninnin ang asawa ko. Bakit ko naman siya sisigawan? Asawa, nababaliw na ba ang CEO? Kailan pa ako naging asawa niya? Asawa mo siya. Tapos siya. Si Ninnin ang tunay na ina ni Huanbao. Jo Chokzu, sabi ko na sa iyo noon pa. Umalis ka na rito. Kung hindi, itatapon kita palabas. Iniwan mo ang bata sa harap ng bahay ko. Hindi ba? Nilinaw ko na ang lahat. Ikaw nga. Saan ka pa magtatago? CEO Hao. Wala akong balak tumakas. Ginagawa ko ito dahil wala na akong ibang pagpipilian. Dahil wala akong pera. Hindi ko kayang buhayin ang anak ko. Wala kang pera. Bakit hindi mo ako hinanap? May pera naman ako. Kaya kung buhayin kayong dalawa. Pero hindi naman tayo magkakilala. Unang pagkikita, pangalawa ay magkakilala na. CEO Hao, kalma ka lang. May lagnat pa si Huanbao. Kailangan ko siyang alagaan. Sige, sasamahan na kita. Ginoo Hao, bumaba na ang lagnat ni Huanbao. Pero, medyo may impeksyon ang baga niya. Kailangan siyang ma-confine ng 1 linggo. Huwag kang mag-alala, gagaling namin ang bata. Huwag kang masyadong mag-alala, hintayin natin makalabas ng ospital ang bata. Aalagaan natin siya. Ninnin, nandito ka na pala. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Bakit ka ganyan ka-positive mag-isip? Nakita ko na ang apo ko, bakit hindi ako magiging positive? Halika rito, dito ka. Tingnan mo ito. Si Ninnin ay bata pa at maganda. Magaling din siya. Tingnan natin. Kayo ay maaaring magkaanak pa ulit. Huwag mo nang sabihin iyan. Napakaduwag niya. Huwag mo siyang takutin. Hao Fokhen, may isang kasabihan na nagsasabi, dapat mabait ang mapapangasawa. Tingnan mo si Ninnin. Nakasulat doon ang 2 salitang, mabait at masunurin. Ang 2 salitang iyon. Hindi ko siya nakikita. Ang tanga-tanga naman ng bata. Kailangan mong tumingin gamit ang puso mo. Sige, ihatid mo na muna pa uwi si Ninnin. Si Huanbao ay nasa pribadong silid. Hindi rin kayo pwedeng pumasok. Hintayin nyo na lang na gumaling siya. Halina kayo. Umuwi na kayo. Sige, mauuna na kami. Saan ang bahay mo? Ako. Nakatira ako sa inuupahang bahay. Paano naman ang pamilya mo? Ako lang ang anak. Ang aking ina. Namatay lang siya kamakailan. Kaya mo hindi mapalaki si Huanbao. CEO Hao, tayong 2.
Hindi magkasundo. Hindi mo pwedeng desisyonin mag-isa. Si Huan Bao ay bata pa. Kailangan din ng bata ng ina. Hindi na kita guguluhin pa. Kung gayon, magpakasal muna tayo. Pagkalipas ng 3 taon, humiwalay ka na lang kung gusto mo. Sige. Pero may isang hiling ako. Sabi mo, hindi tayo magkakaroon ng kasal. At hindi natin ilalantad ang relasyon natin. Itatago mo ba ang kasal natin? Pero, handa na ang lahat para sa kasal. CEO Hao. Sige. Susundin kita. Hindi kita pinipilit na gawin ang mga bagay na ayaw mo. Nasira ang kasal. Lihim tayong magpapakasal. Salamat. Mamaya, ihahatid na ni Mr. Hao ang amo. Dapat tayong magpakita ng magandang asal. Hindi na tayo pwedeng magkamali pa. Kung hindi dahil kay Chokzone na nanghihikayat, hindi ko naman siya sinasaktan. Sige na, umalis ka na. Kahit na medyo mahirap ang buhay ng amo ko. Maganda at mabait naman siya. Kung ako ang amo, pipiliin ko rin siya. Tama. Boss Hao, ito po ba ang malita ng amo? Tutulungan kita. Ano po ang dala ninyo? Tulungan ko kayo. Huwag na po. Kaya ko na po ito. Napakamagalang ninyo. Kayo po pala ang may-ari ng bahay na ito. Ang mga mabibigat at mahirap na gawain. Bahala na po kami. Mag-enjoy na lang po kayo. Iwanan nyo na po sa akin. Madam, ano po ito? Abo po ito ng aking ina. Bakit hindi nyo pa inililibing? Napakamahal po ng mga libingan. Hindi ko po kaya bumili. Pero may trabaho na ako ngayon. Kapag nakatanggap na ako ng sahod, bibili ako ng puntod para kay mama. Sasamahan kita sa pamimili. Malapit ito sa bundok, malapit sa ilog. Maganda ang tanawin. Tingnan mo itong puntod na ito. Hindi ito tinatamaan ng sikat ng araw. Hindi ganoon kalamag ang taglamig. Kailangan lang ng $8,888. Ito ay naghihintay sa iyo na bilhin. Masyado bang mahal? CEO Hao, tingnan natin ang ibang mga lugar. Babae, naiintindihan ko na. Gusto mo ng matipid at mataas ang kalidad, di ba? Sumunod ka sa akin. Dito na tayo. Tingnan mo na lang. Ang laki nito ah. Malaki at mura pa ito. $12,888 lang ang halaga nito. Hindi ba mas mahal ito? Pakinggan mo muna ako. Pangpamilya itong libingan. 3 ang pwedeng may libing dito. $12,888 na hahatiin sa 3. Kaya mahigit $4,000 lang ang bawat isa. Sulit ba ang halagang iyon? Pero isa pa lang naman ang namatay. Ayos lang yan. Lahat naman tayo ay mamamatay. Pagdating ng inyong kamatayan, ilibing ninyo ako rito. Hindi naman ito magastos. Sige. Kukunin ko na ang $8,888. Ang bait-bait ninyo naman. Iniwan ng babae ang anak niya sa pintuan ng bahay ng CEO. Naniniwala ang lolo ng CEO na apo niya ito, pero ang CEO naman ay naniniwalang isang batang iniwan lang ito. Pagkatapos, nagpadana test ang CEO. Di inaasahan, anak niya pala talaga ang bata. Noon niya naalala, nang dumating ang bata, mayroon ding isang dungis ng dugo sa tabi. Hula ng CEO, dugo iyon ng ina ng bata. Kaya naman, ginamit niya ang sample ng dugo na iyon para hanapin ng kanyang assistant ang ina ng bata. Lumalabas, 1 buwan na ang nakalipas. Nilit ng isang grupo ng mga gangster ang isang waitress na uminom ng alak. Nang hindi na kaya ng babae, lumitaw ang CEO at iniligtas siya. Nang makita ng grupo ng mga gangster ang nasa harapan nila, agad silang nakaramdam ng takot. Dahil ang CEO ang pinakamayamang tao sa Shanghai. Kaya naman, agad silang tumakas palabas ng bar. Nang lumapit ang waitress para magpasalamat, biglang bumagsak ang CEO. Pagkatapos, nalaman nilang siya ay nalason. Tinulungan naman siya ng mabait na dalaga patungo sa hotel. Hindi inaasahan, ang babae ay itinuring na panlunas ni CEO. Makalipas ang ilang buwan, natuklasan ng babae na siya ay buntis na.
Kahit malapit na siyang manganak, hindi niya magawang sabihin sa kanyang pamilya. Ngunit, kung gusto niyang manganak, kailangan niya ng pahintulot mula sa kanyang kamag-anak. Tumawag siya sa kanyang ina upang aminin ang katotohanan. Hindi inaasahan, nang sagutin ng ina ang telepono. Naaksidente siya. Sa ganitong mahirap na kalagayan, pinilit niyang manganak sa banyo. Para sa isang estudyanteng hindi pa nagtatapos, kahit na ang ina ay nasa panganib o ang bagong silang na sanggol. Hindi niya kayang alagaan ang mga ito. Kaya naman, nagpasya siya na. Ipapaalaga niya ang bata sa ama nito. Alam ng dalaga na dahil sa kanyang kahirapan, hindi siya tatanggapin ni CEO Wow. Kaya naman, mapipilitan siyang masaktan at iwanan ng anak, para maalagan niya ang kanyang ina. Ibinigay ko na ang bata sa ama niya. Palagi akong nasa tabi mo. Hindi ako aalis. Huwag mong pilitin. Hanapin mo ang iyong ama. Ipaalam mo sa kanya ang pagkamatay ko. Sabihin mo sa kanya, huwag po, inay, ayoko pong mamatay si nanay. Huwag kang mamamatay. Ito ay sa kanya. Ang kwintas na ibinigay niya sa akin. Nin. Tandaan mo. Ang pangalan ng tatay mo. Ang pangalan ng tatay mo ay Zhao. Nanay, gising po kayo. Huwag po kayong aalis. Nanay. Nin, napakahigpit ng Wow Corporation. Pati nga ang mga janitor ay kailangang may diploma. Sa bodega ka magtatrabaho. Kahit hindi yan ang kurso mo, mataas ang sweldo. May sahod ka rin habang probationary. 10,000 dolyar kada buwan. Sa loob lang ng 2 buwan, makakabili na ako ng puntod para kay mama. Salamat po, Ate Yang. Magsusumikap po akong mabuti, Direktor Wow. Hindi ko na po kaya panghawakan ang batang ito. Patawarin niyo na po ako. Direktor Wow, hindi kayang patahanan ng yaya ang anak mo. Pati na rin ang iyong lolo. Sumailalim siya sa pagtaas ng presyon ng dugo at na ospital. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Wala pa akong nakitang batang mahirap patahanan na tulad niya. Paano nangyari iyon? Malusog naman siya. Hanapin mo agad ang ina ng bata. Marahil ay mapapakalma ito ng ina niya. Si Huan Bao ba yun? Ang batang buhat niya ay... Huwag na kayong tumingin. Siya ang amo natin, si Huan Bao. Hindi lang siya mayaman, gwapo pa. Sayang nga lang at maaga siyang nagkaanak. Sino kaya ang ina ng bata? Hahanap ko agad ang nanay mo. Nasaan ang bote? Nagugutom ba ang anak ko? Director Wow, uminom lang po ng gatas ang inyong anak kalahating oras na ang nakakaraan. Si Miss Zhao kaya? Si Miss Zhao. Oo, si Zhao Chokzu nga. Matagal ng chismis na magkasintahan sila ni Director Wow. Akala ng lahat, si Chokzu ang mapapangasawa ni Director Wow. Tama ka naman. Ang isang tulad ni Direktor Wow ay tiyak na maghahanap ng ganitong uri ng asawa. Anong klaseng high-class nanny yan? Panloloko lang yan. Bakit mo ba ako tinititigan? Maghanap ka na lang ng ibang yaya. Mahal kong anak, huwag ka nang umiyak. Direktor Wow. May 2 na akong anak, kaya mayaman ang karanasan ko sa pag-aalaga ng bata. Papayagan niyo po ba akong buhatin ang inyong anak? Subukan mo, mabait ang mga anak ko. Lalo na kapag natutulog sila. Mahal kong anak, maging mabait ka. Huwag ka nang umiyak. Hindi pwede. CEO How. O kaya, hayaan niyo po akong subukan. Nang makita ng CEO ang babaeng empleyado, bigla niyang naalala ang 1 taon na ang nakakaraan. Ang babae ay nagbigay sa CEO ng pamilyar na pakiramdam. Ngunit hindi niya maalala ang mukha ng babae noong araw na iyon. Kaya ibinigay niya ang bata sa kanya. At nangako na kung mapapayapa niya ang bata, magbibigay siya ng malaking sahod at promosyon sa kanya. Nang mahinahong yakapin ng dalaga ang bata,
Alam na alam niyang anak niya ito. Pero hindi niya ito magawang aminin. Nang mga sandaling iyon, may nangyari. Tumigil sa pag-iyak ang bata sa mga bisig ng dalaga. At unti-unti na siyang nakatulog. Nang makita ang tanawing ito, lahat ay nagulat na nagulat. Si Iuhaw. Imposible. Pati ang eksperto ay hindi makakagawa niyan. Paano niya nagawa iyon? Parang, siya ba? Pinaghihinalaan mo ba siyang? Pinagdududahan ko. Anghel siya. May mga babaeng naglalabas ng init ng isang ina. Parang anghel. Anghel. Ano yun? Nahanap mo na ba siya? Napakababa ng performance mo sa trabaho. Magtatrabaho na ako ngayon. Manager. Siya ang magiging sekretarya ko. $5,000 kada buwan. Simulan na ang trabaho. Opo. Grabe, $5,000 ang sweldo. Nakapag-angat ako dahil sa anak ko. Si Iuhaw. Nakatulog na ang bata. Ihatid na pauwi ng driver ang bata. Nakapanganak ka na ba? Hindi maganda ito. Na-discover na kaya niya. Magaling kang magbuhat ng baby. Para kang may pamilya na. May nagturo sa akin noon. Totoo ba? Balang araw, ang anak kong babae. Malamang na maistorbo ko kayo. Walang problema, hindi na magtatagal. Dahil, mahahanap ko na ang ina ng bata. Busy si Iuhaw. Bumalik na lang kayo sa ibang araw. How Fokhen, narinig ko. Sino ka ba? Siya ang bagong sekretarya. Si Iuhaw, maauna na po ako. Sige. Ang babaeng ito, ang baho ng selos. Mukhang siya ang fiancé ni si Iuhaw. Jo Chokzu. Ano po ang pakay ninyo sa akin? How Fokhen. Narinig ko pong may anak kayong babae. Totoo po ba ito? Opo. May anak na po ako. Mula ngayon, huwag mo na akong hanapin pa. Bakit naman? Mayroon ka ng isa pang anak na babae. Hindi isa pang babae. Bukod pa rito, pwede naman akong maging stepmother ng anak mo. Ayoko ng stepmother, at hindi rin kailangan ng anak ko ng stepmother. Sabi ko nga, pakakasalan ko ang nanay ng bata. Nakuha ko na ang sampo ng dugo niya. Malapit ko na siyang matunton. Nang malaman niyang ikakasal na ang CEO sa ibang babae, sinimulan ng hanapin ni Chokzu ang nanay ng bata, at gusto niyang alamin ang tunay na pagkatao ng sekretarya ng CEO. Ayaw niyang may lumapit na ibang babae sa CEO. Ang posisyon ng asawa ng CEO ay para lamang sa kanya. Nalaman na ni Chokzu ang tunay na pagkatao ng bagong sekretarya. Naalala niya ang pangyayari kung saan niya sinagasaan ng isang tao gamit ang kanyang sasakyan. Ang taong nabangga ni Jo Chokzu noon ay ang ina ng bagong sekretarya. Kaya naman, siya ay nagalit ng husto. Dapat maalis ang bagong sekretarya. Huwag mong ipaalam ito kaninuman. Pero patuloy na nagbibigay ng pressure si Ninnin. Para matagpuan ng pulis ang driver na responsable sa aksidente. Ikaw iyon. Ang babaeng ito. Gusto niya akong patayin. Kung ganoon, papatayin muna natin siya. Nin. Gusto ka pong makausap ng amo ko. Sino po siya? Nagkakamali ka ba ng tao? Bakit niyo po ako dinadampot? Sino po ang amo ninyo? Bitawan niyo ako. Bitawan. Mga masasama kayo. Nin. Nandito ka na. Nabalitaan ko na. Kahapon, napaamo mo si Huwenbao. Diyos ko, ang galing mo naman. Kaya, pinapanta kita rito ng isang tao. Gusto kitang pasalamatan. Ganito mo ako pasasalamatan. Para mo na akong pinapatay. Ano, papatayin kita. Masyado ka nang nanonood ng mga short films. Bakit ko naman papatayin? Lumapit ka rito. Umupo ka.
Nin, ang perang ito, tanggapin mo na. Gusto ko sana humingi ng tulong sa iyo. Tulungan mo akong alagaan si Huwenbao. Tay, hindi na po ako nangangailangan ng pera. Mabait na apo. Umabot na po sa 180 ang blood pressure ko. Sabi ng doktor, kailangan ko ng Macanfine para ma-monitor. Kung hindi mo ako matutulungan na alagaan si Huwenbao. Kapag umiyak at nagwala si Huwenbao, anong gagawin ko? Ang liit na bata. Naawa talaga ako sa kanya. Tutulong po ako sa inyo na alagaan si Huwenbao. Sige po, pero, salamat po. Ipagkakatiwala ko na po sa inyo ang bata. Salamat po. Tara na tayo. Salamat. Tay. Ginang Zhao, Nin, nakita kong hindi ka okay kahapon. Hindi ko inaasahan na mas mataas pa ang aakyatin mo ngayon. At tumakbo ka pa papunta sa bahay ni na Hao Fokhen. Nagkakamali ka, si Lolo Hao ang nagutos sa akin na pumunta. Naengkanto ka na niya. Sinisiyasat ko na, ang dahilan kung bakit naging sekretarya ka ni Fokhen, ay dahil sa mga panlilinlang mo kay Huwenbao. Mapanlinlang na babae, ilalantad ko ang totoong kulay mo ngayon. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang magpanggap. Wala rito si Hao Fokhen. Kanino ka ba nag-aarte? Ginang Zhao. Huwag kang sumigaw ng malakas dito. Natatakot mo ang bata. Huwag ka nang umiyak. Ang init naman ng bata. Huwenbao, may lagnat ka ba? Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital. Hayop, mukhang gusto mong agawin ang bata. Para mapilitan si Fokhen na pakasalan ka, di ba? Huwag mong isipin na ganoon karumi ang gagawin ko. Umalis ka nga. Si Huwenbao ay may lagnat na. Kung hindi bumaba ang lagnat niya, mapapahamak ang bata. Gusto ng babaeng ito na dukutin si Huwenbao. Hindi ba kayo kikilos? Kung sisihin tayo ni Hao Fokhen, kaya nyo bang panagutan? Aling mo? Ibalik ninyo sa amin ang bata. Hindi naman nilalagnat si Huwenbao. Kapag tumigil na siya sa pag-iyak, babalik din naman sa normal ang katawan niya. Nilalagnat talaga si Huwenbao, at malala pa ang lagnat niya. Hindi ninyo siya dadalhin. Ako na ang magdadala. Pigilan ninyo siya para sa akin. Umalis kayo dyan. Palabasin ninyo ako. Umalis kayo sa daan. Umalis kayo dyan. Nin. Hindi mo madadala ang bata ngayon. CEO Hao, nahanap ko na ang tunay na ina ni Huwenbao. Magaling. Nasaan si Nin? Nasa bahay mo siya. Ginang Zhao, pagmamakaawa ko po sa inyo. Kailangan ko pong pumunta sa ospital. Kung magpapatuloy ito, may mamamatay. Sabi lang naman po ng yaya. Hindi naman si Huwenbao lagnat. Huwag ka nang maingay. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Huwag mong hawakan ang babae. Huwag mong hawakan ang anak ko. Anak mo ba siya? Si Huwenbao ito. Isang hamak na tao. Gusto mo pa bang maging ina ni Huwenbao? Karapat-dapat ka ba? Huwag ninyo siyang pababayaan. Tara na.
Ano bang ginagawa ninyo? Ningzu, lumapit ka. Hindi ka nag-alaga ng maayos pagkatapos manganak, kaya naghanda ako ng gamot para sa iyo. Salamat sa iyo. Direktor Wu, bakit mo ako ginagawang mabuti? Ikaw ang ina ng anak ko. Kung aalagaan kita ng mabuti, ikaw lang ang makakaalaga ng mabuti kay Huwenbao. Ningzu, nasabi na ba sa iyo ng nanay mo kung sino ang tatay mo? Ang totoo, bago mamatay si inay, may balak sana siyang sabihin sa akin. Pero hindi na niya nasabi. Namatay siya. Gusto mo bang hanapin ang iyong ama? Matutulungan kita sa investigasyon. Ang kwintas na ito, regalo ito sa akin ng aking ina. Ani ay regalo ito sa kanya ng aking ama. Napak-espesyal ng material ng kwintas na ito. May nakaukit pa ito. Kung maniniwala ka sa akin, tutulong ako sa iyo sa investigasyon. Talaga, salamat. Kailangan kong mahanap siya. Sasabihin ko sa kanya na sumakabilang buhay na ang aking ina. Yunian, saan ka ba talaga? Sa lahat ng mga taon na ito, lagi kitang hinahanap. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka kumatok? Tatay, bakit ka umiiyak? Anong hawak mo? Wala. May kailangan ka ba sa akin? Tungkol pa rin ito sa akin at kay Wo Bien. Si Wo Bien ngayon ay nabihag na ng isang masamang babae. Isang masamang babae lang. Bakit ka ganyan kainis? Ang masamang babaeng iyon ay nagkaanak kay Bien. Dinala na siya ni Bien sa tahanan ng mga Wo. Ang masamang babaeng ito, sino ba siya? Bakit kaya niya napapasunod ng ganoon si Bien? Wala naman siyang kakaiba. Isang ulila lang siya, pero maganda naman ang hitsura niya, kung isa siyang hamak na tao lang. E di sanay, madaling maalis natin siya sa ating landas. Tay, pero ngayon, siya ang taong malapit kay Wo Bien. Dapat pa rin tayong maging maingat. Kung malaman ni Wo Bien, hindi niya tayo patatawarin. Tama ka. Kaya't mag-obserba muna tayo. Pagdating ng tamang panahon, magkilos na tayo. Binabati kita. Napagod ka na. Ipagkakatiwala ko na sa iyo ito. Bakit mo ito ipinagkatiwala sa akin? Dahil ayaw kitang atali sa kasal. Kung gayon, akin na ito. Tara na, ihahatid na kita sa trabaho. Direktor Wu, kaya ko namang tawagan ang taxi. Natatakot ka bang malaman ng iba ang relasyon natin? Ilang araw pa lang naman akong nagtatrabaho sa kumpanya. Ayokong husgahan ng iba. Anong oras na ba? Malilit na ako sa trabaho. Mauuna na ako. Sige, umalis ka na. Tay, ngayong gabi, si Wo Bien ay dadalo sa isang aktibidad sa Xinhua. Mayroong isang party sa paaralan ngayong gabi. Pakiramdam ko ay magandang pagkakataon nito ngayong gabi para kumilos. Sige, kumilos tayo ngayong gabi. May pupuntahan akong party. Sasama si Zhang Yan sa akin. Umuwi ka na ng maaga at magpahinga ka. Sige. Huwag kang masyadong uminom ng alak. Huwag kang mag-alala. Alam ko na. Ipapahatid kita ng driver. Hindi na kailangan. Gusto kong maglakad-lakad para makatunaw. Mamaya na lang ako magta-taxi pa uwi. Sige. Mag-ingat ka ha. Pag nakauwi ka na, ay text mo ako. Narinig ko, namatay ang nanay mo sa isang aksidente sa sasakyan. Ang sadyang pagtatagpo, nang maaksidente ang iyong ina. Nandoon din ako sa pinangyarihan. Ano ang sinasabi mo? Nandoon ka. Nakita mo ba ang pumatay?
Makipag-usap ka sa akin. Nasaan ka? Pupunta ako sa iyo. Ginang Zhao, sigurado ka bang nakita mo ng mabuti ang pumatay sa aking ina? Oo naman. Ang pumatay sa iyong ina ay isang babae. May iba pa ba? Mga detalye sa mukha, katangian. Mayroon ba itong mga katangian? Nanggaling ka ba sa bahay ni Bien? Oo. Kung sasang-ayon kang lumayo kay Bien, sasabihin ko sa iyo kung ano ang itsura ng salarin. Pero sa totoo lang, nagpakasal na kami. Ang bilis naman. Nagkasundo na kami, maghintay hanggang ang bata ay 3 taong gulang. Pag-iisipan natin ang paghihiwalay, ang ibig mong sabihin. Ngayon, hindi mo talaga kayang iwanan si Bien. Hindi naman sa ayaw kitang iwanan. Masyado pang maliit si Huwenbao. Gusto kong alagaan siya. Masamang bagay, huwag ka nang maghanap ng dahilan pa. Alam kong ayaw mong iwanan si Bien. Ginang Zhao. Hindi mo naman ako sinama ngayon para sabihin sa akin kung sino ang mamamatay tao. Masyado na ba akong inosente? Bakit ka naman ganoon, Cab 8? Tay, siya si Lin Ningzu. Wala naman siyang espesyal, tapos gusto niyang agawin ang lalaki mo. Ang kapal talaga ng mukha niya. Kanina ko pa siya pinayuhan na layuan si Wu Bien. Pero ayaw talaga niya, talagang isang masamang babae. Umiiral siya dahil sa kanyang kabataan at kagandahan. Kaya't wala siyang pakialam sa akin. Ganun ba talaga kaganda ang babaeng iyon? Parang, kamukha niya talaga si Tatay. Ano ang sinasabi mo? Sino ang kamukha niya? Walang anuman. Para siyang isang matandang kakilala ko. Anong klaseng kakilala? Sa tingin ko, naakit ka sa itsura niya. Ano bang pinagsasabi mo? Paano naman ako maakit sa kanya? Siparin mo ang mukha niya. Basta masira lang ang mukha niya. Tiyak na iiwan siya ni Wu Beiju. Sige. Ano ba ang gagawin ninyo? Ang gagawin ninyo? Bitawan ninyo ako. Direktor Ho, narinig ko raw na may anak ka na. Totoo ba yun? Oo naman. May anak na akong babae. Ang galing. Kailangang magdiwang ng ganyang magandang balita. Kailan mo balak magdiwang? 1 buwan na ang anak kong babae. Magpa-party ako. Tulong na si Chu. Ang anteng-anteng na ipinagawa mo sa aking imbestigahan. May balita na ako. Sino ang dating may-ari nito? Alright. Direktor, nasumpungan ko na ang may-ari ng anteng-anteng. Iyan ay isang pamana ng angkan ng Zhao. Nariyan ang tatak ng angkan ng Zhao. Angkan ng Zhao. Kaya ang tunay na ama ni Ningzu ay Zhao Han. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pigilan ninyo siya. Lin Ningzu. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Layuan mo na si Bien. At huwag ka nang magpapakita sa harapan niya. Kung papayag ka sa kondisyong ito ko, bibigyan kita ng pera, at dadalhin kita sa ibang bansa. Zhao Meiyin. Ganyan ang gagawin mo. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni Bien? Pinagbabantaan mo ba ako? Marahil hindi mo alam ang posisyon ng pamilyang Zhao sa Sikhan. Kahit na malaman ni Wu Bien na sinira ko ang iyong mukha, wala rin siyang magagawa sa akin. Sagutin mo agad ang tanong ko. Kung hindi, wala ka nang magiging pagkakataon pa. Bahay ko ito. Hindi ako lalabas ng bansa. Sige. Inuman ito, ayaw mong uminom, iinom ka ng penalty. Pare. Umaksyon ka na. Sige. Paalam sa magandang mukha mo.
Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Ano sa tingin mo, kung malaman ni Ningzu, na si Zhao Han ang tunay na ama niya, magiging masaya kaya siya, Direktor? Sa palagay ko, magiging masaya siya, tiyak. Malamang, ang angkan ng mga Zhao ay mayamang pamilya. Tatawagan ko siya. Huwag. Ano yung tumutunog? Tumutunog ang telepono ko. Tumutunog ang telepono ko. Si Wu Bian sigurado yun. Itay, si Wu Bian nga, huwag kang mag-alala. Hindi niya sinasagot ang tawag. Posible na naliligo siya, hindi marinig. Imposible naman. Kanina, sinabihan ko na siya na mag-text sa akin pag-uwi niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagte-text. Hindi pa rin siya umuwi. Alo, umuwi na ba si Ningzu? Hindi pa rin siya umuwi. Tama ang hinala ko, hindi pa rin siya umuwi. Hello, naka-off ang teleponong iyong tinawagan. Pakisubukang tawagan muli mamaya. Hindi pa naman ito naka-off kanina Bigla na lang itong namatay. May nangyaring masama sigurado. Suriin mo ang lokasyon niya. Sige po, Direktor. Ang sama-sama mo naman, nang ahas kang agawin ang lalaki ng anak ko. Kahit si Diyos mismo ay hindi ka mapagtatanggol ngayon. Sisirain ko ang mukha mo. Anong tunog yun, Tay? Parang tumutunog ang telepono mo. Bakit niya ako tinatawagan? Tito, bakit mo ako biglang tinawagan? Chairman, Zhao Han, sumagot siya ng telepono. Zhao Han, ang telepono ng anak ko. Hindi ko siya matawagan. Maghanap ka ba sa kanya, Tito? Noong una, hindi mo ako pinayagang maging kami ni Yunian. Pinutol mo na nga ang koneksyon ninyo, Ngayon, kaunti na lang ang oras ko. Wala na rin ang kuya niya. Dapat ko siyang mahanap, para maipamana ko sa kanya ang mga ari-arian ko. Tito, dapat mong pangalagaan ang iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, para matulungan kang mahanap si Yunian. Sige. Kung matutulungan mo akong mahanap si Yunian, papayag akong makasama ninyo silang dalawa. Magaling, Tito. Nangangako po ako sa inyo. Hahanapin ko si Yunian. Sige. Itay, Tay, saan ka pupunta? Sino ang tumawag sa iyo? Magbibigay tayo sa kanya ng leksyon. Wala na akong pakialam. Narinig mo na ba? Mas mayaman sila kaysa sa amin. Mamaya na lang. Makukuha ko ang Lin Corporation. Bakit? Noong bata pa ako, nanligaw ako sa anak ng may-ari ng Lin Corporation. Nagdadalang tao pa siya noon. Kasalanan ko yun noon. Masyado akong abala kaya nakalimutan ko siya. Kaya, iniwan niya ako. Buntis siya pero hindi niya sinabi. Ngayon ko lang naisip, kung hindi niya lang ako iniwan. Siguro ngayon, wala akong anak na babae na tulad mo. Kaya pala ayaw mong pakasalan ang nanay ko. Kaya pala, lagi mo na lang hinihintay ang iyong iniibig. Oo nga, hindi ko pa naman minahal ang iyong ina. Pero kahit na, anak mo pa rin naman ako. Basta maging masunurin ka lang sa akin. Magiging mabuti ako sa iyo. Itay, wala akong pakialam sa iyong nakaraan. Pero si Lin Ningzu, siya. Huwag mo nang sabihin pa. Tungkol sa iyo at kay Wu Bian. Hindi na yun mahalaga sa akin. Alam mo ba, ang kayamanan ng Lin Corporation, hindi rin naman ito mas kaunti sa kayamanan ng pamilya Wu.
Kung mapasa akin ang Lin Corporation, baka sa hinaharap, makakahanap ako para sa iyo ng mas mabuting asawa. Tama, Tae. Susundin ko po kayo. Umalis na si Mr. Zhao. Maaari na po tayong umalis, di ba? Tara na. Ang babaeng ito ay kasintahan ni Wu Bian. Hindi natin siya pwedeng ma-offend. Magmadali tayo. Ginoo Wu, siguradong nandito si Ningzu. Ningzu. Ningzu, gumising ka na. Direktor Wu, huwag kayong mag-alala. Wala siyang sugat, magiging ayos lang siya.